Buhangin pa lang ang nakalatag sa ilalim ng bagong tayong bodega ng RRX Logistics sa tabi ng Ilog Pasig nang dumating si Kiko, nakasuot ng kupas na sando at pulang panyo sa ulo, bit-bit ang lumang backpack na puno ng damit at ilang dilatang sardinas, sabik na sabik bagaman kabado, dahil unang araw niya bilang kargador. Sabi ng kontratista, di raw mabigat ang trabaho, kikilos lang kapag may dumarating na shipment. Pero nang makita niya ang tambak na kahon sa harap ng entrada, parang gumuho ang pag-asa niyang matutulungan agad ang inang may sakit sa probinsya. Una niyang nakasalubong si Mando, leader ng tropang veterano, at bago pa man makapagpakilala si Kiko, sinutsutan siya ng lalaki. "Hoy Bagito, alalay ka lang ha, baka pa importante ka pa." Nagtawanan sina Ruel, Sammy at Onyok habang kumakampay ang kanilang serbesa kahit oras pa ng trabaho. Bumaling si Kiko, yumuko at mahinang tumugon, "Opo, susunod po ako." Kinuha niya ang kahon na halos kasinlaki ng TV, ipinatong sa balikat at marahang naglakad. Pero sinabayan na siya ng kantiyaw, "Diyos ko, nanginginig pa braso mo, baka madurog iyan." Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saang probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa mga ganitong kwento, i-like na ang video, mag-subscribe at itap ang notification bell dahil bukas may isa na namang kwento. Tayong puno ng twist, hindi ka panipaniwala at nakakagulat na ending para sa inyo. Tara, ituloy na natin ang kwento. Malapit na sana siya sa istante nang tapikin siya ng malakas ni Sammy, dahilan para mabitawan niya ang kahon at gumulong ang laman, mga imported na wine bottle, at kasabay ng lagutok ng basag na salamin, pumutok ang halakhakan ng tropa. "Patay ka, isasahod yan sa kulangot mong sweldo," sigaw ni Onyok. Halos maiyak si Kiko habang pinupulot ang basag. Tinusok pa ng bote ang palad niya, pero ang ipinalit lang ni Mando ay mura at sigaw. "Ang tanga mo, magkulong ka muna. Ron sa sulok at pag-isipang mabuti kung bagay ka rito." Tinitigan ni Kiko ang dugo sa kamay habang nakaupo sa tabi ng sirang palet. Sa isip niya, hindi siya dapat pumalya. Hindi ngayon na nakaalalay sa kanya si Nanay Miling na ginagapang ang dialysis. Pero ang mas mabigat ay ang sikreto niyang dahilan sa pagpasok. Siya mismo ang tunay na may-ari at bagong talagang CEO ng RRX. Ipinadala ng lolo niyang si Don Ricardo na kasalukuyang nagpapahinga sa Amerika. Gusto niyang makita kung ano ang tunay na kalagayan sa lupa, kung talagang kasing linis ng mga report na dumarating sa head office, at kung marunong bang makisama sa ranggo ang mga empleyado ng kumpanyang minahal ng pamilya nila. Yun ang bilin ng lolo. "Kiko, alam kong top-notcher ka sa MBA mo sa London, pero iba ang leksyon ng pawis at alikabok. Bago ka magdesisyon, malasahan mo muna ang amoy ng kahon." Kaya ngayong gabi, pawis at dugo ang lumasa sa kanya at kitang-kita niya rin ang kabuktutan sa mismong bakuran nila. Habang nakaluhod siya, dumating si Gina, ang nag-iisang babaeng checker na palaging tinutukso ni Sammy. Maawain ang mata, inabutan siya ng first aid kit. "Hugasan mo yan, baka matetano ka." "Pa." Nagpasalamat siya at nilinis ang sugat. Habang binabalutan ng band-aid, mahina niyang nasabi, "Hindi bale, babawi ako bukas." Ngumiti si Gina. "Kaya mo yan, basta huwag kang tatamad-tamad gaya nila." Kinabukasan alas 6 pa lang, present na si Kiko. Kape lang ang laman ng tiyan. Pinagalitan pa siya ni Mando. "Hoy, pasipag ka ha, baka mamaya magpa-cute ka pa." "Kay Boss Arnel." Si Arnel ang plant manager. Nakabarong paminsan-minsan pero ubod ng lupit. At paborito nitong ka-5'6", ang tropang sina Mando. Kaya hindi na nagtaka si Kiko kung bakit hanggang ngayon nakapwesto pa rin ang mga tamad. Sumapit ang alas 10. Dumating ang container mula Singapore. Bigat na bigat sa machines na pang-medical at inutusan si Kiko na magsolo ng pinakamalaki, samantalang 4 silang nagbuhat ng sabay sa mas magagaan. Pikit mata niyang inangkla, ang likod, halos mapatid ang hininga, pero sa gitna ng pagpiga ng kalamnan, narinig niya ang sigaw ni Sammy. "Ops, pahinga muna kami, si Bagito na bahala." Nag-flashback sa isip ni Kiko ang eksenang kasama niya ang lolo sa lumang bodega sa Tondo. Doon din nagsimula ang negosyo. At narinig niya ang paalala. Kapag kinakaya, ituloy. Pero kung mali, itama. Kaya sa halip na sumagot, binuhat niya,
pa rin nilabas ang puwersang akala niya'y wala at nailapag ng maayos. Paglingon niya, nakatingin si Gina mula sa opisina, bahagyang humanga habang si Mando ay nag-cheers ng serbesa. Makalipas ang ilang araw, pabalik-balik na ulit ang basag na bote, minamaliit na utos at kung ano-anong kabastusang sinasabi ng tropa. Si Gina lang ang dumadamay kay Kiko at sa bawat lunch break sa gilid ng truck, nagkukuwento ang dalawa. Si Gina pala'y nagtatrabaho doble para mapagtapos ang kapatid at pangarap niyang maging supervisor balang araw. Natuto si Kiko na humanga sa tibay niya at sa loob niya, nag-uumpisa ng umalab ang meeting, ilantad ang katotohanan para na rin kay Gina at sa ibang matinong empleyado. Dumating ang pagkakataon nang ipatawag ng head office si Arnel para sa biglaang audit. Darating daw ang batang CEO na matagal nang nasa abroad. Kumalat ang chismis pero walang may ideya sa itsura. Ang masama, sinamantala ni Arnel ang nalalapit na araw para magpalabas ng porma. Pinunit niya ang listahan ng overtime pay, binawasan ang delivery allowance, binagsakan ng penalty si Kiko sa bawat mali at ipinangalandakan sa lahat na sisiguruhin niyang maganda ang report kapag dumating ang bata. Nang unang gabi bago ang inspeksyon, pinagbuhat si Kiko ng sobrang bigat na kahon pero nilagyan pala ng tropa ng bato at buhanging semento. Noong mapunit ang karton at kumalat ang alikabok, sinigawan siya ni Arnel sa harap ng lahat. Wala kang silbi, parang basurang napadpad dito. At dahil may hawak pang tubig si Mando, binuhusan siya nito sa ulo, sabay hagalpak. Nagsilakihan ang mata ni Gina pero natakot ding magsalita. Hinayaan ni Kiko ang kahihiyan, baka ito na ang huling patak para makita niya ang buong kulay ng lugar. Kinabukasan, pumarada ang itim na van, bumaba ang matandang abogado ni Don Ricardo, sinundan ng 2 direktor at ilang HR personnel, saka pinapasok ang sinasabing bagong CEO, nakaputing polo, maong at itim na cap. Lahat nag-ayos, nag-salute, nagpapogi. Hindi pa natatanggal ni Arnel ang smile ay lumapit ang abogado at sinabing, ihahanda natin lahat ng crew, gustong makita ng CEO kung paano ang operasyon sa floor. Tumawag si Arnel ng roll call, pinapila ang lahat, subalit kulang ng isa, si Kiko. Galit na galit ang manager, sumigaw sa radyo at hindi nagtagal lumabas si Kiko mula sa bodegang likuran. Bungad agad ni Arnel, "Ikaw, batang tamad, nahiya tuloy kami sa bisita." Sabay hatak sa damit niya, nagtalsikan ng alikabok at nagmarka ang kaliwang palad ni Arnel sa maruming sando ni Kiko. Tahimik lang ang bagong CEO nakatayo sa tabi ng abogado. Nang biglang suminyas ito, lumapit, hinatak ang cap at tumambad. Ang maayos na gupit at kilalang mukha sa corporate magazine, Enrico Kiko Ramirez, apo ni Don Ricardo, board-appointed chief executive na. Napatras si Arnel, namutla ang tropa. Tiningnan sila ng binata, binago ang tono at sa kalmadong boses na may halong sakit, nagsalita ng diretso Tagalog. "Araw-araw niyo akong inalipusta, hindi dahil mahina ako, kundi dahil akala ninyo mahina ang taong nasa ilalim. Ngayon na alam niyong ako ang nasa itaas, sana maalala ninyo kung gaano kabigat ang kahon ng konsensya." Lumapit si Kiko kay Gina, iniabot ang ID badge na kulay asul, promosyon bilang floor supervisor. Sabay sabing, "Hindi ko makakalimutan kung paano mo nilinis ang sugat ko." Tumalikod siya kay Arnel at tropa. Itinawag sa HR team ang listahan ng reklamo, pandurugas sa overtime, kalituhan sa inventory at pagmamaltrato. Iminandato niyang isumite sa dole at agad sinuspinde ang 4 na kargador. Samantalang si Arnel ay binigyan ng BPOM 24 oras para magpaliwanag sa board. Kasama na roon ang CCTV clip ng pambubuhos ng tubig. Napaiyak si Gina, nagpasalamat, kasabay ng palakpak ng ibang tahimik na empleyado. Hindi nila akalaing may katarungan pa sa bodega. Ngunit, di doon nagtapos si Kiko. Hinila niya mula sa van ang ilang karton ng safety gear at bagong uniform. Pinasusuot sa lahat. Simula ngayon, walang magbubuhat ng solo. 3 kada malaking kahon, may lifter para sa sobra. At oras na may manggago ulit, diretso sa akin, hindi sa supervisor. Nagtanong si Ruel, nanginginig, "Sir, paano na po kami?"
tinapunan niya ng tingin. May pagkakataon kayong magbago, pero kita ko na kung sino ang may malasakit, ipakita ninyo sa gawa, hindi sa daldal. Sumapit ang alas 5 at sa unang pagkakataon may libreng merienda, pansit at tinapay na hinatid ng catering truck. Inarkila iyon ni Kiko bilang paunang regalo, sabay sermon, kumain tayo ng magkakasama dahil gutom ang pinakaunang kaaway sa trabaho. Habang kumakain, lumapit ang abogado at inabot kay Kiko ang sulat ng lolo. Nakikita ko sa report ang numero, pero ngayon nakikita ko sa iyo ang puso. Ipagpatuloy mo. Napangiti siya, itinupi ang liham, at tumingin sa Papa Warren. Sumagi sa isip niya ang unang gabi, ang basag na bote at band-aid na inilagay ni Gina. Kung hindi siya nasugatan, marahil hindi niya makikita ang peklat ng korupsyon. Sa dulo ng linggo, formal na tinanggal si Arnel at pinatawan ng kaso. Sina Mando at Sammy matapos ang 2 linggong suspension at values training. Nagsorry ng luhaan at tinanggap bilang utility crew. Si Onyok, dahil paulit-ulit na huli sa pagnanakaw ng gamit, sinantabi ng HR at pinadedma ng kapwa. Si Gina, sa loob lang ng 3 buwan, pumasa sa leadership program at naging assistant operations manager, samantalang si Kiko, araw-araw pa, ring sumusulpot sa bodega ng walang abiso, minsan nakasandu pa rin, pero ngayon walang nanglalait. Ang nakikita na lang ay tangan niya ang pinakamabigat na kahon habang sigaw niya sa pabrika, "Sabay tayo!" At sa bawat pag-aangat nila ng karton, dama ng lahat na hindi lang kahon ang binubuhat nila kundi ang bagong bigat ng responsibilidad, ang mag-angat ng kapwa. Dahil sa huli, hindi mo alam kung sino ang bagitong kargador at kung sino pala ang CEO. Ang sigurado parehong tao lang kayong pwedeng maputikan, pwede ring magtagumpay. Basta may magmamalasakit at may lakas ng loob magsabing, "Tama na ang pang-aapi, panahon na para bumuhat ng sama-sama." At dito nagtatapos ang ating kwento, mga katito. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, pakihit ang like at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka dahil ako ay mag-a-upload ng bagong video araw-araw, alas 6 ng umaga. Thank you for watching, mga katito. Ako si Tito J, ang inyong lingkod.